Purihin ang Panginoon, isang maligayang pagsubaybay po at pakikinig sa ating programa, Defend the Faith, dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marcos, si Evangelista. Sa pagkakataon pong ito, mga ginigiliw naming kapatid, ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal na divorce bill. Bill pa lang ngayon, naipasa na po sa mababang kapulungan ng Kongreso, sa lower house, isinampa na po sa upper chamber, sa ating Senado, at ito po'y masusing pag-aaralan ng mga senador. Kung ito po ba ay makapapasa sa kanila at magiging ganap na batas. So mula po sa pagiging bill, panukalang batas, ito po ay maisusulong upang maging Republic Act na pipirmahan ng Pangulo ng Pilipinas at makaraan po ay maiimplementa sa buong kapuluan. Nakalulungkot pag nangyari po ito kasi sa buong mundo ay dalawa na lamang po ang bansa na walang divorce. Una ay ang Vatican at ang ikalawa po ay ang ating Republika ng Pilipinas. Bakit po magandang pag-usapan natin ang diborsyo? Sapagkat malaki po ang magiging impact nito sa mga pamilya ng bawat Pilipino. Maraming pamilya ang magdurusa. Maraming mga kabataan ang luluha. Maraming kinabukasan ang magiging kawawa. Kaya ang Santa Iglesia Katolika ay naninindigan po na ipaglaban at tutulan ito na hindi maipasa sa ating mataas na kapulungan kasi pumasa na po siya sa lower house. Ang ating inaabangan ngayon at pinangangambahan ay kung makapasa ito sa upper chamber o sa Senado. Una, bakit tayo kailangan lumaban? Bakit kailangan natin itong pigilan? Kung ang pag-uusapan po ay civil rights, karapatang pang-sibil, matibay po yung ating stand. According to 1987 Philippine Constitution, sa kanya pong Article 2, Section 12, ay ganito po ang ating makikita or ating mababasa. The state recognize the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Sa ligang batas na po ng Republika ng Pilipinas ang nagbibigay diin ng proteksyon. Kaya dapat nating labanan ang diborsyo sapagkat maliwanag po ang sinasabi ng saligang batas. Ang Estado kumikilala sa kabanalan ng buhay pamilya at kinakailangan itong protektahan at palakasin ng pamilya sapagkat ito daw po ay basic, pangunahing, malayang social institution. Kapag nangyaring magkaroon ng diborsyo sa ating bansa, kaliwat kanan, asahan na po natin ang mangyayaring hiwalayan at maraming bata ang magkakaroon ng mga traumatic experience sa paghihiwalay ng kanilang mga magulang. Mga minamahal kong kapatid, bukod po sa ating saligang batas sa Constitution, ipinaglalaban natin ang kasagraduhan ng matrimonyo kung saan tinalakay natin nung nakaraang serye ng ating programa, ang tungkol sa sakramentong ito. Babasahin po natin ang bahagi ng Marcos chapter 10 verse 9. Sa banal na kasulatan, ang maliwanag na sinasabi, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Kapag ang batas po ng diborsyo ay umiral, nagkakaroon po ito ng pagkakataon na ang pinagsama ng Diyos ay paghihiwalayin sapagkat meron na pong batayang legal. Yan po ay isang malaking paglaban sa nais sa kagustuhan ng Diyos. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ngayon, meron pong ilan na nagtatanggol sa diborsyo. Meron pong mga matatalinong mga galing sa ating civil society ang nagtatanggol. Kayo talagang mga Kristiyano, kayo lalo na kayo mga Katoliko, kayo talagang lumalaban sa gobyerno. Nakalimutan na ninyo. Ang kasal, no? Sabi nila, ay pwedeng panghimasukan ng gobyerno, kaya nga kayo kumukuha ng mga dokumentong legal sapagkat yan ay under the government. Ano daw po ang sabi mismo ng Biblia ang ginagamit natin para
yung diborsyo ay kanilang suportahan at sila mismo ay kalabanin ng simbahan, lalo na ang Iglesia Katolika. Ito pong nakasulat sa bahagi ng Roma chapter 13. Ganito po ang ating mababasa. Ito po yung bahagi ng kasulatan na ginagamit naman pangkontra sa atin ng mga lumalaban para maipasa ang diborsyo. Basahin ko po ang bahaging ito ng Roma chapter 13. Ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Sinasabi po ng banal na kasulatan, sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa ito ay ang matuwid. Alam po ninyo, sa isang banda, pagka tayo'y nagbasa ng bahaging ito ng Roma chapter 13, sa kabuuan po, from verse 1 to verse 7, abay, totoo nga, magpasakop ka sa gobyerno, magpasakop ka sa pinuno ng pamahalaan, hindi ka pwedeng lumaban, sapagkat pag ikaw ay lumaban, lalapatan ka ng kaukulang parusa at ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Ba, nakakatakot nga naman. Ang diborsyo nga daw po'y sinusulong ng gobyerno, kaya dapat tayong mga citizen, tayong mga mamamayan, sumunod sa gobyerno. Mukhang nakalimutan po nila yung puntong pinag-uusapan dito. Bakit? Ang atin pong pamahalaan ay meron nga pong kapangyarihan sapagkat ito'y tinatag ng Diyos. Subalit, tandaan natin, hindi ho lahat ng bagay, hindi ho lahat ng umiiral na batas ay saklaw ng pamahalaan. Sapagkat ang sakramento, ang matrimonyo, ang pag-aasawa, hindi po ito itinatag ng gobyernong sibil. Ito po'y tinatag mismo ng ating Panginoong Diyos. Hindi po pwedeng isupersede ng gobyerno, ng kapangyarihan ng tao, ang batas na itinatag ng Diyos. Hindi po pwedeng isupersede, hindi pwedeng saklawan, hindi pwedeng ipailalim. At ano ang katibayan na ang Diyos ang nagtatag ng pag-aasawa, ng sakramentong ito? Di ba nung nakaraang topic natin, dun sa isa nating serye ng pagtalakay, ang matrimonyo ay tinatag dun pa sa panahon ni Adan at ni Eva. Pinagsama ng Diyos ang lalaki at ang babae. Siya po ang nag-institutionalize niyan. So mga mahal kong kapanalig, kapatid, tandaan natin, sa Genesis chapter 2 verse 21 to 24, ipinapaalala po sa atin ang pagtatatag ng Diyos sa pag-aasawa. Kaya hindi ito pwedeng kontrolin ng gobyerno. Ito'y usaping moral. Hindi ho lumalaban ang simbahang Katolika sa gobyerno. Pero meron pong tungkulin ng Santa Iglesia Katolika upang itindig ang moral ng bawat mananampalataya, ng bawat tao. In matter of faith and morals, ang simbahan po'y dapat manindigan. Kaya tinututulan po nating mahigpit ang diborsyo. Sa mga bahagi po ng banal na kasulatan, meron po tayo makikita paulit-ulit na sinasabi sa atin, tulad po ng aking tatalakay nung nakaraan, na ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos. Naalala ko yung isang debate ng dalawang kongresista habang isinusulong ito sa lower house. Hindi ko na ho babanggitin yung pangalan ng dalawang kongresista. Yung isa anti-divorce, yung isa pro-divorce. Ang sabi nung pro-divorce, o sige, Ika, tindigan mo. Nasaan sa Bible yung sinasabi nyong till death do us part? Sabi po nung pro-divorce, nasa Bible yan, basta nasa Bible yan. Yung pro-divorce po, Bible-based ang kanyang simbahan Nakadepende sa Bible. Kaya kinukulit nung ng pro-divorce, yung kanyang punto na ipakita mo sa akin sa Bible, nasan yung salitang till death do us part. Hindi ho nakaimik yung yung anti-divorce kasi hindi niya makuha sa Bible. Nasan nga ba nakakalagay yung salitang till death do us part? Ang totoo po,
wala pong salitang till death do us part na wedding vow sa Bible. Hindi ho natin makikita sa Bible till death do us part per se. Hindi ho natin yun makikita. Pero meron pong isang bahagi sa Biblia na maiintindihan po natin na kinakailangan mangyaring till death do us part yung ating wedding vow. Saan po natin yan pwedeng makita? Basahin po natin yung 1 Corinthians chapter 7 verse 10. At sabi po, to the married, I give this charge, not I, but the Lord. Ang Diyos ang nagsasabi, the wife should not separate from her husband. The wife should not separate from her husband. 1 Corinthians chapter 7 verse 10. Alam po ninyo yung essence ng till death do us part, naroon po sa mismong binasa natin. Hindi kayo pwedeng paghiwalayin. Kailan lang kayo makakapaghiwalay? Sa kamatayan. Per se, till death do us part, hindi natin makikita sa Bible, but the essence na kayo'y maghihiwalay hanggang kamatayan, yun na po yun mismo. Kaya minsan po nakakatawa yung ibang tao na ang gusto nilang makita sa Bible per se o yung salita, eksaktong salita, which is wrong. Hindi ho ganyan ang Biblia. Hindi ho sinulat yan ng ika nga sabihin natin punto por punto makikita natin. Mayroon pong mga essence na nariyan kahit wala po yung eksaktong salita. Kaya ipinaglalaban natin na hindi maisulong ang diborsyo sapagkat naniniwala tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 19 verse 4. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not a man separate. Let not a man separate. Yun pong divorce law or divorce bill, gawa ho ng tao yan, paghihiwalayin ang mag-asawa ang pinagsama ng Diyos. Kaya't maliwanag pong ang diborsyo ay isang paglaban sa Diyos. Ang diborsyo po ay isang pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. At ang sino mang lumaban sa kalooban ng Diyos ay wala pong puwang na makapasok sa kaharian ng langit. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, tandaan po natin, marami pong bahagi sa banal na kasulatan ang magpapatibay na ang pag-aasawa hindi ho pwedeng paghiwalayin ng sino man. Yun pong wedding vow, ang nangangako dyan ay sa pagitan ng lalaki at ng babae. Yun pong minister ng wedding, yan po ay siya lamang saksi. Kasama na po yung sambayanan, kasama yung ninong at ninang. Sila lamang po yung mga saksi sa inyong sumpaan. At ang nagsusumpaan dyan ay ang pagitan ng lalaki at ng babae. At ang sumpaang iyan, hindi nyo sumpaan lamang yan. Yun po ay sinumpa ninyo sa Diyos na nagtatag ng pinasok ninyong sakramento, ang sakramento ng matrimonyo. Kaya nga po, kung ating pag-aaralan, ang ating Panginoong Jesucristo po, katulad ng kanyang itinuro sa Efeso chapter 5, verse 25, ganito po ang ating matutunghayan sa bahaging ito ng Biblia. Efeso chapter 5, verse 25. Babasahin ko po sa inyo. Maliwanag po ang turo ng ating Panginoon sa Biblia. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia. Paano po ba yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia? Kung atin pong babasahin ang Mateo chapter 28 verse 20, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Gaano kamahal ng Diyos ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia hanggang sa katapusan ng mundo. Yun po yung till death do us part. Kaya ho, dapat nating labanan, dapat po nating tutulan ang diborsyo. Sa huling bahagi po ng aking paksain ngayon, babasahin ko po sa inyo ang pinaka-eksaktong sagot bakit po natin tinututulan ang diborsyo.
Malakyas chapter 2 verse 16. Ganito po ang sabi. Galit ako sa divorce. Ang Diyos po ang nagsasalita sa Biblia. Malakyas 2:16. Galit ako sa divorce, sabi ni Lord, ang Diyos ng Israel. Galit ako sa taong malupit sa asawa niya, kaya maging faithful kayo sa asawa niyo, sabi ni Lord, na makapangyarihan sa lahat. Tatapusin ko po ang aking pagtalakay sa salitang galit ang Diyos sa diborsyo. No to divorce. Salamat po sa inyong pagsama mula dito sa ating programang Defend the Faith. Ako po si Brother Marco Evangelista, nagsasabing ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.